Sa nakaraan nating kwento kusang kumalat ang madness sa buong kontinente na naging dahilan upang maging bayolente, hindi lang ang mga tao kundi pati na ang mga halimaw. Sa sinabi ng kanyang tauhan agad na isip ni Heinz na marahil lahat ng nabubuhay sa kontinente ay apektado nito, kaya't nauuso ang patayan at pag-aaway-away saan mang lugar. Inutos ni Heinz na ipakalat ng lalaki na ang madness ang dapat nilang pagtuunan ng pansin, bago umalis nagbigay galang pa ito sa kasinabing mabilis niyang gagawin ang utos. Kasalukuyang nasa gitna ng kaabalahan si Hans sa pagharap sa mga Immortal King's Army, at sa lagay na iyon hindi naman basta makakilos si Heinz at iwan basta ang kanyang posisyon. Sa kasalukyan alam ng ating bida na ang may hawak ng matinding impormasyon ay ang Order of Divine Church, kaya't sa huli walang ibang maaasahan na gumawa ng trabaho kundi si Heinrich. Sa kabilang banda matapos makabalik ng mapagtagumpayan ang pagsubok, agad niyang ipinakita sa magandang saint ang espadang pinaghirapan niyang makuha. Natutuwa namang pinuri ng saint si Heinrich saka ipinahayag ang dinatitinag na tiwala sa Avatar. Sa kabila ng kasiyahan sinabi ni Heinrich na marami siyang nadinig tungkol sa mga pangyayari ng mga araw na wala siya, ikinagulat naman ng saintess na alam na agad ni Heinrich ang balita tungkol sa madilim na kailaliman. Sumangkit ang mata ng saintess at sinabing ang lumabas mula sa abyss o kailaliman ay tinatawag na madness. Ayon sa saintess hindi pa ito ganun kalaganap sa ngayon ngunit hindi pa nila tuluyang nasesuri ang eksaktong nature nito, kaya't mas lalo nila itong tinitingnan bilang lubhang delikado. Nakangiting tanong naman ni Heinrich kung maaari ba na siya mismo ang mag-imbestiga sa bagay na iyon, nais niyang kunin ang oportunidad upang makakalap ng impormasyon na kailangan niya. Mungkahi naman ng saintess na magpahinga muna si Heinrich dahil kakagaling lang niya sa pagsubok, ngunit saad ng Avatar na kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin lalo pa ngayon na natamo niya ang Holy Sword. Hindi na nakaimik pa ang saintess at natulala na lang sa gwapong mukha ng ating bida. Kasunod nun napabuntong hininga siya sa kasinabing alam niyang hindi makikinig sa kanya si Heinrich. Napangiti naman ang Avatar nang ipagkatiwala ng saintess sa kanya ang misyon, bilin pa nito na alamin at isiwalat niya ang katotohanan tungkol sa madness. Matapos yun puno ng pananabik na sinabi ng saintess na may isang seremonya na dapat daluhan si Heinrich, bilang parangal sa matagumpay nitong pagkuha ng Holy Sword. Ilang minuto ang nakalipas sa loob ng Grand Templo nakaluhod si Heinrich sa harap ng saintess at iba pa niyang kasamahan. Iginiya ng babae ang kanyang kamay kasabay ng hiling na ipakita ng Holy Sword ang kanyang sarili. Unti-unting nagliwanag ang kamay ni Heinrich kasabay ng pagpapakita ng espada, at parang bida sa pelikula na iniangat niya ito sa ere sa kamatikas na tumindig. Nagliwanag ang buong templo sa nag-umapa na divine power ng espada, lahat ng naruroon ay napanganga sa pagkamangha ng masilayan sa unang pagmakataon ang Holy Sword. Kinuha naman saintess ang isang kumikinang na kwentes saka isinuot sa leeg ni Heinrich. Sinabi pa niya na napatunayan ng ating bida na karapat-dapat siya sa parangal na iyon. Kasabay nun binati ng saintess si Heinrich sa pag-appoint niya dito bilang bagong High Paladin ng Divine Order. Hindi pa nakakatayo si Heinrich nang mapatingin siya sa suot na kwentes, kasunod nun ang napakalakas na kawangyarihan nagmumula dito at ang nakasisilaw na liwanag. Mabuti na lang at hindi naisip ng ating bida na patigilan kahit saglit nag-mind hog. Dahil sa lakas ng puwersa paniguradong kaya nitong pinsalin ang kanyang isip ng oras ding iyon. Hindi maunawaan ni Heinrich kung anong klase ng kapangyarihan ang bumabalot sa kanya ngayon, napakiwari niya'y kumakalas ang sarili sa kanyang katawan at nagpapalit ng anyo. Wala siyang nagawa kundi ang ipikit ang mata at hayaan ang sitwasyon na iyon sa loob ng ilan pang segundo. Biglang nag-iba ang postura ng ating avatar matapos ang mag-umapa na divine power. Ang anyo at tindig niya ay mas naging maganda kesa dati. Lahat ng naruroon ay sabay-sabay na namangha at napagtantong natanggap ni Heinrich ang greatest blessing, kaya't hindi nila maiwasang purihin ang kapangyarihan ng kanilang sinasambang Divine One. Kumikinang ang kagwapuhan ni Heinrich sa bago niyang buhok na animoy na ka-Gatsby. Nangyari ito matapos maabot kondisyon at matanggap ang Enlightenment, isang special skill na kung tawagin ay Greatest Blessing Night of the Light. Napikapit siya sa buhok na kulay puti sa kanasabing para na siyang may buhok na kagaya sa isang saint. Lumapit si Rista sa avatar at formal na bumati sa kasinabing binabati niya ang saint sa natanggap nitong blessing. Nang mad-inag ito hindi maiwasang magulat ni Heinrich, ngunit mas nilinaw ng saintess na isa ng ganap na saint ang ating bida.
Abot sa tainga naman ang ngiti ng pusit na si Heinrich sa biglaang pagtaas niyang posisyon, ngunit napapatanong pa din kung paano iyon nangyari. Sinabi ni Rista na ang greatest blessing ay ibinibigay mismo ng Divine One sa napili niya, at iyon ang palatandaan ng pagiging isang saint. Ibinulong naman ng saintess sa isang lalaki na kunin nito ang nikotiinggong bagay, habang patuloy na ipinuproseso ni Heinrich sa utak ang mga kaganapan. Napalingon na lang siya nang makita ang nakakamanghang bagay na agad din niyang nakilala. Ito ang Guardian of Glory, isang kumikinang at napakagandang baluti na inilaan para lang sa isang saint, gawa pa sa pinakamagandang artisan mula sa Divine Church. Tinulungan ng ilang lalaki si Heinrich upang isuot ito, ibinahagi pa ng saintess na gawa ito sa bihirang mga metal gaya ng mithril at orichalcum. At sa pamamagitan ng divine power at sagradong barrier na nakapalibot sa baluti, animoy isa na itong tanggulan na madaling dalhin kung saan kaya tinatawag din itong holy artifact. Matapos maisuot, agad naramdaman ni Heinrich kung gaano katotoo ang mga sinabi ng saintess tungkol sa baluti. Sa pagsuot pa lang nito ramdam niya agad ang nag-umapa na divine power na dumadaloy sa bawat sulok nito. Nasa kanya na ang Holy Sword at suot na din ang pinakamagandang armor na Guardian of Glory, dahil doon meron ng kumpletong equipment set si Heinrich. Sinabi ng saintess na mula ngayon magtatrabaho ng kasama niya si Heinrich, na ikinatuwa naman ng avatar at malugod na tinanggap ng ating bida. Kinikilig niyang naisip ang unang araw ng pagtatrabaho kasama ang saintess, at kung paano magsisimula ang kanilang love story sa araw-araw nilang pagkikita. Ngunit nabasag yun ang aminin ng saintess na inaabot siya ng umaga sa pagtatrabaho, kaya't masaya siya na sa wakas ay meron na siyang makakatulong. Napalta ng lungkot ang kanila lang na pananabik ng ating bida at nasa isip na animoy parusa ang susuungin niya, gayunpaman hindi niya ito ipinahalata sa kaharap na saintess. Sinabi ni Rista na malapit nang ganapin ang Continental Summit meeting, at pag-uusapan doon kung paano nila haharapin ang mga undead na kumakalat sa buong kontinente kasama ang Immortal King. Sinabi pa ng saintess na inaasahan niya ang kooperasyon ni Heinrich sa gagawin nila, at nakangiti namang sumagot ang avatar na handa niyang gawin ang lahat niyang makakaya. Matapos ang kanilang pag-uusap na iwang nakatayo sa tabi ng bintana si Heinrich, nasabi pa ng ating bida sa isip na hanggat wala pa ang meeting gawin nila ni Hans ang kanilang makakaya. Sa kabilang banda abala ang Death Knight na si Kerem sa pagtugis at pagpuksa sa mga gwardya kasama ang kanyang army. Minamaliit niya ang mga taunang ito sa kanilang pagkatalo at balak samantalahin ang pagkakataon na magpalawak pa ng kapangyarihan, dahil batid niyang sa oras na magsanib puwersa ang mga kaharian maaaring mabaliktad ang kanilang tagumpay. Umiilaw ang mga mata ni Kerem nang sabihing napaka-arrogant ng mga tao, saka walang awang itinarak ang espada sa lalaking naghihingalo. Bigla namang may bumagsak na kapangyarihan kasabay nun ang pag-ahon ng mga undead mula sa ilalim ng lupa. Sinabi naman ng Death Knight na huli na ang mga ito. Ngunit natigilan siya nang makita ang pamilyar na figure sa kanyang harapan, at di makapaniwalang napatitig na lang sa Immortal King. Kinausap ni Hans si Kerem ng mahinahon kasabay ng pagpapakilala, mula sa ating bida lumabas ang nakakakilabot na dark magic at pumailan lang ito sa kanilang lahat. Halos magkawasak-wasak ang mga undead na naruroon sa lakas ng presensya ni Hans, at doon agad na napagtanto ni Kerem kung sino ang kanyang kaharap. Lumuko ang Death Knight sa harapan ng avatar, tanda ng pagbibigay galang sa bagong Immortal King. Nagsambit pa siya ng ilang papuri at pagsamba kay Hans. Sa tingin pa lang alam ni Hans na hindi bastahin si Kerem, hindi matatawaran ang karunungan at lakas nito sa paggamit ng espada, kaya't ganon na lamang kung pamunuan niya ang undead army. Isa ring necromancer-esque Kerem na may kakayahang lumikha ng mga undead, kaya't walang duda na makikilala siyang agad ni Hans dahil siya ang nag-iisang Death Knight Lord. Ipinahayag naman ni Kerem ang kanyang kasiyahan na makilala ng nag-iisang Immortal King. Nang pansinin ni Hans ang nagawang kalat ni Kerem sa paligid at mga pagwasak, agad na humingi ng tawad ang Death Knight, saka nagpaliwanag na nagkataong pagkabuhay niya ay mga tao ang agad bumungad sa kanya. Saad naman ni Hans na nangyari na ang nangyari, ngunit sa ngayon ay kailangan nilang ipunin ang puwersa upang sama-samang magpalakas. Inutos niya kay Kerem na bumalik muna ito pansamantala sa kanyang pinanggalingan, at hindi naman tumutol ang Death Knight kasunod nun ang paglaho nito at pagbalik kay Hans. Matapos maayos ang kinaroroonan ni Kerem, nagpaling-galing si Hans upang suriin ang mga wasak na gusali.
Matindi ang pinsala ng lugar na halos maging abo na ang buong paligid. Alam niyang hindi niya basta maaaring iwan ang kalat na iyon. Bukod doon ramdam niyang papalapit ng papalapit sa kanila ang kalaban, habang watek-watek ang kanilang puwersa at mahirap pagsama-samahin sa maikling oras. Dahil doon wala na yang ibang pagpipilian kundi gamitin ang delikado ngunit epektibong teknik. Inipon niya sa iisang pwesto ang kapangyarihan saka inihawak sa lupa ang kamay, kasabay nun kumalat ang itim na puwersa sa paligid upang tawagin ang kanyang mga alagad. Nagsalita ng ilang mga pagtawag si Hans upang makuha ang atensyon ng mga tagasunod. Animoy radar namang nakarating ang pagtawag na ito sa mga pinuno ng kanyang hukbo at agad nilang nakilala ang kanilabhari. Nakakapangilabot na puwersa ang pinakawalan ni Hans nang sa ganun ay may paalam niya sa mga alagad ang kanyang lokasyon. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginagawa ngunit matatagalan pa ang Divine Church na suriin ito bago ma-analyze ang kanyang dark magic. Ang tanging nais lang ni Hans ay mapagsama-sama ang mga ito upang mabilis na mawala. Ilang segundo pa siyang nakahawak sa lupa at patuloy ang pagtawag habang iniintay ang kasagutan ng mga alagad. Maya-maya pa unti-unting lumitaw ang mga kalansay sa kanyang harapan at sinabing susundin nila ang utos ng kanilang nag-iisang hari. Lahat ay tumugod sa kanyang pagtawag, ipinangako pa niya na bibigyan niya ng magandang hinaharap ang mga ito, mas maganda kesa noong una sa kamalakontrabidang humalaklak. Sa kabilang banda, dalawang lalaki nasa gitna ng kagubatan, tanong ng isa kung ligtas ba ng ganoong oras, gayong usap-usapan ang biglaang pagpapakita ng mga undead. Pinabulaanan ito ng isang lalaki at sinabing huwag silang maging duwag, at ang tanging pagtuunan ng pansin ay ang paglilipat ng mga supplies. Halos mapatalon naman sa takot at gulat ang isang lalaki nang may biglaang tumalon sa kanyang harapan, paglingon niya isa lang itong kuneho kaya't ganon na lang ang pagtuligsa sa kanya ng kasamahan. Ngunit nang tingnan niya ang likudan ng lalaking nagsalita biglang namutka ang lalaki at napako sa kinatatayuan, inis na lumingon ang lalaki sa kanyang likudan. Hindi na niya naituloy ang pagtatanong nang biglaan siyang atakihin ng dambuhalang halimaw. Hindi nakaalis sa kinatatayuan ng isang lalaki habang gumugulong sahig ang ulo ng kasamahan. Nang makita ang naglalaway na halimaw at iba pa nitong mga kasamahan, saka pa lamang siya sumigaw at nagdudumaling tumakas. Pinaligiran ng mga halimaw ang iba pang mga lalaki, hindi naman makapaniwala ang mga ito na ang mga nilalang na dapat nasa ilalim ng kabundukan ay kasalukuyang nasa harapan nila. Huni at ingay pa lang ng mga ito ay talaga namang nakakapangilabot. At dahil sa takot nanginginig na tumamba sa lupa ang lalaki. Hindi niya maipaliwanag ngunit noon lamang siya nakakita ng Mifal halimaw na sama-sama at nagtutulungan upang makapambiktima. Big shout out sa solid fan ni Hanat ng kanyang mga avatar. Salamat sa suporta Lodi, pusit ulo mo.